Sa mga palaging commuter ng tren, malaking tulong na raw ang 50% discount sa pasahe sa gitna ng walang patid na pagsirit ng presyo ng langis. Kung magtuloy-tuloy kasi ang taas singil sa produktong petrolyo, sektor ng transportasyon ng tatamaan at maaaring magmahalang pagkain at bilihin. Galing ka pa kasi ako sa malayo, so makakales talaga. Makakales sa expenses ko daily. Malaking tulong yung discount para sa araw-araw din na pagpasok ko kasi from QC pa ako, then going here, ang gastos din talaga. Epektibo na ang diskwento sa pamasahe ng beep card holders sa MRT3 at LRT2. Discounted din ang toll sa loob ng 2 buwan ang para sa public utility jeepneys, mga bus at sasakyan para sa freight at logistics services. Pero ang iba tulad ni King Avera, humihiling din na bigyan ng discount ang mga pribadong motorista sa tollways. Dahil mahal ang krudo, kailangan niya na munang mag-commute pa uwi o paluwas ng Bataan para magtrabaho sa Metro Manila. Sa loob na lang ng NCR muna gagamitin ang sasakyan. Hindi ko na kaya yun. I'll be spending about 5,000 just to go there. Laging may traffic, ang dami nakukonsumong gasolina. Diba? So makakabawas yung kung ang toll fee mababawasan. Kasi recently lang nag-increase ng bigla ang NLEX eh. Imagine mo from Manila to Dinalupihan sa amin, I'm paying 800 pesos, 835. Diba? Tapos traffic pa. So mas maganda yung kung mababawasan talaga pati yung toll fee. Pagtitiyak ng gobyerno, tuloy-tuloy ang pagtulong sa mga tsuper, magsasaka at mangingisda na gumagamit ng langis sa kanilang hanap buhay. Pero ang tanong naman ng ilan, paano ang middle class? May apela din ang motoristang siging. Kailangan natin ng subsidy ng government, but not only for the commuters, not only for the yung mga drivers, sa lahat dapat. Ayon sa Malacanang, natutulungan ng gobyerno ang mga manggagawa at middle class sa pamamagitan ng fare discount sa tren at ang posibleng paglunsad ng libreng sakay nationwide. Kapag ka po, nandyan na po ang gagawing pag-reduce or pag-suspend ng excise tax, mararamdaman din po natin ito dahil maybe hindi sila bumibili ng kanilang gasolina, pero indirectly makakaramdam po sila ng kapakinabangan dito. Pag-aaralan din daw ni Pangulong Bongbong Marcos kung mabibigyan siya ng kopya ng iba pang panukala tulad ng proposal ni Navotas Representative Toby Tiangco sa pansamantalang tigil sa pagtaas ng renta sa residential at MSME commercial spaces at ipagpaliban ang pagbayad sa housing loans. Pero ang Trade Union Congress of the Philippines is sinusulong muli ang 200 pesos legislated wage hike. Hindi pa nga ito real wage increase. Ito lamang ay tinatawag naming wage recovery, pambawi sa nawalang purchasing power dahil sa inflation. Hamak mas malaki na ang nawala dahil dito sa mega oil price hike. Kailangan din aniya ang boses ng manggagawa sa binubuong crisis committee ng administrasyon. Ngayon, araw-araw sila nag-overtime dahil sa compressed work week. Bakit laging manggagawa ang magsasakripisyo? Kung ano mang ginagawa ng crisis committee, dapat merong workers representation para maisulong hindi lamang itong legislated wage increase, pati mga ibang pamamaraan kagaya ng expanded na emergency calamity loans sa SSS, Pag-ibig at GSIS at meron munang temporary na moratorium sa amortization payment. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Jello Mantaring, Newswatch Plus.